ihahatid na magkabilang kupunan na to as we heading over dito sa ating drafting phase. Game number 1 para sa pinakahuling serye ng araw na ito. Smart Omega versus Faculty Brand. Ito, nakikita rin natin na pagdating sa first pick, ang Smart Omega ngayon. Siyempre, dito pa lang naman. Tama. Nakikita ko talaga na nag-prioritize sila dito ng isang link. Ngayon na open up siya. Interesting, no? Na pinakawalan din to ng side of Falcons sa APM. But by seeing their first 2 picks naman, parang understandable kaya pala. Oo, kasi again, kung maalala natin, noong mga panahon na Link pa ang inilalabas, naghahanap talaga ng something na pwedeng pang-pick up. And yung Jawhead, ang isa sa mga heroes na ipinagtatapa talaga doon. Pero ngayon, parang ni-reveal na kagad ng Falcons sa APM yung magiging jungler nila dahil meron silang Zushins. Kumuha sila dito ng Julian. Pwede bang ito ang maging jungle? Kyle Easy Julian nga ba ito? Pero kasi may mga nakikita rin ako minsan na Finiflex kunyari mga Zushin na roam, gano'n. Pero I mean, medyo ano siya, medyo hindi siya yung personality na meron talaga ang Falcons AV. Pero let's see kasi may flexibility talaga na dala-dala ito. Habang sa kabilang panig naman, ang Smart Omega ay kumuha ng Claude. And this indeed. Understandable, pero by looking at the first 2 kasi, Jawhead Zushin na. So we could definitely predict na pwedeng ang hawak na talaga ni Caltizi dito yung isang Julian. Yep. Pero looking forward here for the side ng Smart Omega, which Coach Lemon and Coach Nap na ngayon leading on the draft. They're going to back out ng natin yung Moskov ni Super Marco. Ay. And we all know the capability of this Moskov, diba? Hindi na siya, pag in-interview, hindi siya one word lang. Pero napakarami niyang nagagawa pagdating sa loob ng LAN of Dawn. Yeah, hirap kasi kalaban talaga dito. Again, ako masasabi ko na isa sa mga assassin killer talaga ang isang Moskov. Once na matimingan niya yung dash niya tapos na pin down ka sa mga pader, medyo magdidelikado ka talaga. Gusto ko yun yung sinabi mo assassin killer. Assassin killer. Lagi nating naririnig ang Kari na tank killer. Pero for a Moskov, parang that's a perfect title of course. Especially in this meta na hindi mo gusto ng isang assassin killer. Oo nga And again, yung kakayahan niya kasi na makasama kagad sa teamfight, instantly, kapag tumama, yun nga lang, yun yung condition. Kailangan tumama yung sipat, kailangan tumama yung Spear of Destruction. Ngayon, nakukuha na rin ng Teresla. And obviously, ito may pupunta kay Flap TZ. Ano kaya ang mga magiging sagot ng Smart Omega? Wala pa silang Mage, available ang Valentina, available din ng mga Vexana. Pasok pa rin, oo. Diba? And sasabi ko na rin sa pasok, pero oo nga pala, second ban agad. Oo, naban ka agad. Ganon ka agad. Kaya nga kanina nagulat ako na 3 straight games hindi tinaban. Diba? Yung Zas. And interesting here for the sideman din ng Falcons sa EP Brand. Kanina binanggit ko to yung Terisla, diba? Yep. Pero automatically parang on the hands of Lapizi na agad to. But looking forward to the major mid lane dito for the side of Smart Omega. Parang, I think parang pwede talaga sila ever. Ayan yan, sakto. Tapos bang! Yan yung legend skin, yung maraming sinasabi. Hindi ko alam kung napansin nyo na kasi pag pinik nyo siya, ang dami niyang sinasabi, daming kuda. Pero, syempre, Vexana ang kukunin dito ng Smart Omega. Now, final pick rather, para sa Falcons AB Brand, wala pa sila dito gold lane. Ano ba mga available? Pwede This is my tempo. Okay, pero naku po. na-edit na to dati sa kanya di ba? Naidikit to. The Bulletproof Super Marco, ladies and gentlemen. May kita na naman natin in flesh, in action sa day number 2. Falcons AB Brand and Smart Omega magiging matindi itong laban na to. Speaking of assassin killer pala, isa rin to sa mga heroes na pwede tumapat sa isang assassin. Naku, may talaga namang masasabi natin na when it comes to comfortability and mastery, isa talaga si Super Marco papasok agad sa isip mo pag sinabi, sino ba ang pinakamagaling na Brody user? Ayan. Dito, di ba? Oo nga Super map, hero na iyon. Yup. Pero aside sa makilala sa hero na yon, parang, if I remember correct, nung tinanong din yung mga players natin, Welcome for to Falcons Mobile APM, Legends! ang gusto na maging motivation, or sabihin natin, gusto ma-highlight din nila Super Marco is to be one of the best gold laners. Pag nagsabi ka ng top 3 mo, ayan, pag nagsabi ka ng top 3 mo, Dapat kasama ako. kasali si Super Marco. Parang yan yung isa sa goal niya. Oo nga, no. Actually, naalala ko, yung kay Flap naman, syempre redemption. Parang, kasi kapag natatalo ang Falcons AP Brand, laging siya yung sinisisi. Ay, yun So, lang. ayaw niya nun. So, gusto niya patunayan, this season 14, na kaya namin, o kaya ko patunayan na hindi ako.
Oo. Wala siyang tinuturo dito, pero alam kong ako yung nagbibigay ng, kumbaga may something ako na nagbibigay sa Falcons AP Brim. May something ako na na-offer sa kanila. Kumbaga, he wants to rewrite, di ba? Yung something na yon. Pero, maganda naman yung giging storya ran dito ng Falcons AP Bren. Kumbaga, gusto niya lang mas lalong ma-highlight yung strengths nila as a team. And as a team, mapapansin din naman natin dito, for Smart Omega, matagal-tagal nilang kinook up itong kanilang naging lineup as you mentioned. Pero ito yung pagkakataon kasi nila na patunayan na yung sa hinaba-haba ng kanilang naging process to build the super team, is ito na yung isa sa pwede nila maging winning formula laban sa isa sa mga world champions sa tinitingala. Okay. Actually, naalala ko no, yung sa Smart Omega last season, nagkaroon din ng upset eh. Nagkaroon ng upset game ang Falcons AP Bren and Smart Omega. Week 6, day number 3. Yun, naalala Very ko yun. specific Kasi, kinuwan ng Smart Omega ang Falcons AP Bren nung panahon na yun. And they know na kung nagawa natin nung panahon na yon, it's time to bring it back and to polish it. Diba? Yan, papasok na naman tayo sa ating keys to victory. And ngayon, sa pagpasok din natin sa game, may isang ihahali mo, and that's going to be Chakno. Ito pala yung tandem ng Zushin Johed. Nako po, ang hirap no. Nabuhay pa si Chakno doon sa hibla ng armor na meron siya. Pero napa-ulti kagad napa-crimson deal kagad yung GPU. Habang turtle, madali na kay Black Easy. May dalawang mapapangat na nga lang din. There's going to be the tempest of place for Antonio. Pero Count Easy pa rin ang makakakuha ng unang objective na pagong sa laban na to. Yeah, hindi talaga nakakapagdaka. Kanina, naalala natin yung interview mula doon kay Carlito the Great. Ayan, dami natin natanong. Oo, sinabi niya na number 1 daw sa jungle. Walang iba kundi si Kyle TC. At hindi ako nagtataka kung bakit sinabi ni The Young Goat yun. Set, let's go para sa ating game number 1 ng series number 3. Medyo tahimik ang laban, ha? Medyo nagpapakiramdaman kasi sabi nga ng Falcons AP Bren, bagong barangay Omega to eh. Dahil hindi ito basta-basta mababasa ng ganun kaaga. Lalo na't kahapon, fresh from a win. Diba? Ang Smart Omega. And right now, even Chakno, yung inaasahan natin sa Franco na early on pa lang, go for the hooks agad, go for the hatak. Pero ngayon parang tinitimpla pa nila. Tinetest muna nila ang waters laban dito sa Falcons AP Bren. May tadyahan muna nagaganap. And nakita naman natin na na-secure ng Falcons AP Bren yung unang turtle ng laban na ito. And gusto ko yung ginagawa nito. Nagiging super active siya. And Chakno, nakapangkin sa Victoria. Any moment, pwede pumugot ito. Meron na rin siyang ultimate. Ayan na. Wait lang. Ay, papasok ka na. Uy, dinala na doon si Ryota. Walang masyadong tatamaan yung trajectory niya doon with his edit. Pero kung papansinin natin, iba yung plan in mind actually dito ni Antonio. Parang pinahayaan niya na lang. Pero sabi niya, ay okay lang. Instead, mapapansin natin for Falcons AP Bren, mas naging advantage pa sa kanila na medyo na-delay ng konti doon sa pagbalik si Antonio. Nako, eto na naman. May minigame na naman sa loob ng game. Ginagawa na namang Lord yung purple buff. And alam naman natin for the longest time kapag kalaban mo ang lane, even though na-adjust na to, Dami na adjustments. Oo, yung mga energies, pinabaan na. But still, kailangan pa rin ng energy, kailangan pa rin ng purple buff ng isang lane. Ngayon, uncontested turtle na naman. Grabe naman tong Falcons AP Bren, di ba? Everywhere they go, talagang maalala mo na wait lang. May win na nagtatago, hindi ka pwede basta-basta mag-stay put onto one place. But staying in one place nga lang, yun yung isa sana sa pwedeng puna nandito ni Chakno. Kaso nga lang, each and every brush na pwede sana niyang pagtaguan is laging nauna si super punctual na Ogwin. Okay. Tsaka ang ganda ng kumbaga ang naging goal lang dito ni Chakno, hindi ko kailangan kumapit or magbigay ng vision, pero mamaya natin kasama niya. Ay, naku nga lang, KLTZ go for the dive against Sukir. At ngayon uhukita nga lang din. Ang pagkuha ng kill, medyo makakancel out na nga lang din yung paghatak ng Q with the Purify. Wow. Hindi magsasaksin sa plano na ng Smart Omega, but instead Falcon sa AP Bren. Real quick lang. Yeah, gusto ko lang sabihin na yung nangyari doon, lumapit si Ogwen doon sa Torre para siya yung maging target. Ginagin nila ng maayos, take down nila si Job. Pero hindi nila nakaligtaan nata nila yung macro mechanics ng isang ling. At na-take down na nga yung Torre sa itaas. Saka yung ginawa din doon ni Fiona, binibait niya yung sarili niya. Kasi he is very confident na hindi na naman siya basta-basta maabot. Kung abot man siya mahatak, kahit mag-flick or hatak pa niya si Chakno, kung meron naman siyang Purify, eh kayang-kaya. Matapirdahan yung isang makulit, binigyan agad dito ni Antonio ng isa. Grabe, nararamdaman kagad. At ito na kayo mo! Pinagkakagaan na nga lang din dito, ni-lockdown lahat nilakag just to get that kill. Hindi nakapindot ng attack button doon si Black TC. Sa dami ng crowd control after nung hook, may bloody hunter. Ayan na naman yung hook! Sunod-sunod na nga yata. Medyo umiinit ang makina at kamay dito ni Chakno. Grabe si Chak Mamba. Ako, nakakamiss lang talaga na makita yung mga Franco heroes from Chak Mamba. Ngayon, andun na naman yung pagtalon. Kaso isa mahuhuli dito from the side of Smart Omega. And that's going to be Chakno falling down. Antonio with a turtle. Bonus pa ng isang pitas kay Ugo.
Gwen. Nakapraswan pa, pero si Kyle TC parang hindi yata susuko dito. Super Marco in black. To the rescue na rin sa middle. Ang goal ata nila ay patumbahin yung Torres sa middle nila. Si Jom, nasisilip rin ako. Ito na May si Ate. isa. Nabiktima yata ito si Black Tizzy. At ito yung kaya siya nakatawag na Atoy Arde, hindi lang bilang Ryotay. Nagtatransform na. Oo, may Anita Win, ano ba yun? Basta yun? Athena Maxwin. Athena Maxwin. Si Ryota, Atoy R. Kaya nga, yung mga fan niya, tinatawag Atoy Army. Ay, oo nga. Hindi lang si Dilar ang may army, kundi si Atoy R din. Ay, pumapalag. Dalawang XP lane, di ba? Diba? Dalawang kilala. Yung may general, ito naman, si Atoy Army. Pero ito, tutukan muna natin kung paano magiging galaw. Battle plan for Smart Omega. Yung konting-konting pagkina sila ngayon, ang bilis niya na Grabe. na-equate to objective. Tingnan mo, we are down to the second tier turret na pala sa top lane. Uy, pero may namamatsyag dun sa may bandang ibaba. Inaantay ata si Andorfi na sumilip. Nakita na niya, Super Marco. Nakamatsyag din. Bawal lumabas ang paa. Ano tama niya na? Ayun na! Nandiyan nga lang ang Tempest of Blades. Aba si Super Marco, hindi pa rin nagtatantan sa kanyang posisyon. Ay! Kaso yung ultimate mo rito. Hindi tumama yung torn apart memory. Sayang ang pagkakataon. Pero na-steal naman yung orange buff dito ni Super Marco. Pero si Jack Mama kumagat! May isa siyang makukuha dito na going to be Q na makuforce yung kanyang ultimate. Jong on the back lanes with a blazing duel pero babalik na nga lang din. Hindi sapat yung damage nila to Bordeaux members of Falcon City. Brenna din yung concealed play pero wala na tayong makikitang follow-up from both the parties. But instead, mapupungo sila dito sa may bandang gitna na may isa pa checker. At Riota nga lang yan na ngayon. Mapapakay na nga lang din ni Super Marco. Smart Omega right now. Kahit na very aggressive sila, medyo kinakapos si Andorio. Ang plano niya namang backstab, hindi mangyayari. Ay, sayang ang pagkakataon. Nasungkit, parang mangga. Sinungkit dun sa may bato. Sinungkit dun sa may pader. Di ba ni Kyle TZ, may hinog na mangga na dito ah. Parang hinog na mangga. Ito si Andorio sa nangyari na yun. Sakto enhance na chain ni Kyle TZ na pababa. Doon sa tinutugtungan. Sakto eh, ginadena yung paa eh. Sakto, di ba? Sobrang sakto, pero sakto din. Dahil 13 na lang yung buhay na doon. Ang bilis! Ang bilis na namin dito si Kyle TZ Mako ng Lord! Ang bilis na baka mangyayari pero si Riota dito makakaligtas pa rin naman. Habang doon sa pinakadulong meron naman, oh, may nagpapalungan. And that's going to be Black Easy. Isa-isa na sila nagbabagsakan dito. That's going to be a 2-for-1 for Falcon CP Bren na ngayon. Leading against Smart Omega na hindi pa yata doon nagtatapos ang daan dahil lumahaway dito sila Antonio. On the view with a mega kill. Mukhang dadalawa pa nga yata siya doon pero medyo nahuli siya doon. Nila open yung Super Marco na nag-conceal play pero hindi yata nila abutan. Umiikot sila dito sa jungle side pero hindi lilingon ng Smart Omega sa kanila. Grabe, wala nang lingunan. Takbo na lang kagad para dito kay Dory. Wala rin siyang energy doon para makipaglabanan. And ang Falcon sa AP Bren, nagkaroon ng sabihin natin swing. Yung gold lead, 3.1k. Kasama pa nila yung level 1 na Lord. Remember, hindi yan yung Luminous na tumatalon, yung tumadamba. Hindi sila madidepensa dito ng Smart Omega. Pero gusto ko yung nangyayari dito. Gusto ko yung pinapakita at pinapamalas ng mga pinili natin. Pero mamaya na kasi yan. Force and Tempest of Blades is going to be a 4v1! Kinagat! Si Kyle DZ, Andorio with the shutdown! Kaso magiging trade-off na lang dito ng Falcon sa Ibibren, kumuha na lang tayo ng Torre. Dito talaga magaling ang Falcon sa AP Bren. No? Kapag ka nalulugi sila, lagi silang may mga kaharap na trade. Lagi sila naghahanap. Pero Shadow R, nilaban natin ito. 500 run, ikagamitin na nga rin. Pero nandyan sa harap sila Super Marco with the Voldemort memory. Nandyan na nga lang din si Jom here with a blazing duet. Nagbibigyan ng damage. Hooker nga lang ang unang Sipyo! tatanggalin. Habang Sipyo naman doon ay tatanggalin na nga lang din ng mga members sa Smart Omega. 3-4-1. Habang si Andorio gusto sana kumuha ng isang makakasalubong si Pyo. That's going to be a kill. Habang nakikita 2v1 siya dito, kinukuha lahat ng mga blades. There's going to be the frozen. Pero makakaligtas pa rin doon sila Black TZ. Buhay pa rin si Flap, ladies and gentlemen. Grabe ang mga galawan ni Andorio doon. Gusto ko yung biglang may split second din na hindi humihinga yung audience. Kasi inaabangan nila makakatakas ba? Naramdaman mo rin right after the Winter Crown. Ito din panoorin kagad natin sa Infinix instant replay. Pasok doon si Andorio, nakuha niya si Pew. Pero ang ganda din ng injection play And nagamit na yung Tempest of Blade. Tumiming lang talaga right after Grabe, noon. Napakaliit ng buhay. Hindi na rin nag-attempt si Andorio kasi baka nga naman may punto doon sa magiging laban na 2v1 na mapaliktad pa siya, ma-outplay pa siya. Grabe nung fasad. Medyo napaano ko rin. Buwelo. Tapos, ay, okay na pala. Okay na pala. Hinga-hinga muna tayo. Dahil ngayon, 9-10 ang ating kill score. Fairly early pa naman yung laban natin, Burrito. Pero 12 minutes into the game, parang ang dami na agad nangyari. Grabe yung action, grabe yung bakbakan. And, kasi nga, yung part ng storyline natin, ang katanungan kasi doon, makakaisa ba ang Smart Omega? Parang ito na nga ata ang pagkakataon. Kasi Winter Crown na rin dito. Jack Mamba, naku po! Ako naabutan. Mukhang ang call na lang dito ng Falcon sa Ibibren na parang pwede tayong pumasag. Nakaangat ang mga minion wave. Although technically, Smart Omega nakakuha man ng Lord. Pero kasi mabilis lang tumatutunaw ng Falcon sa Ibibren. Kaya
Kaya lang, kailangan nilang matyagan yung sa may top lane. Ito yung macro mechanics na meron yung Blink. Nasalunin na kagad yung Final Safety Brand. Itong Lord na ito na Luminous. Makakabasa dun sa may top lane. Actually, meron pa silang next wave eh. Pero, again, hindi, wala na pala silang next wave. Wala na. Kaya lang ang problema na kung napabayaan yung baba. Andorio. Grabe no, Antonio kayo naabutan! Ng penalty zone dito ng Black Easy. Kasabay pa nga nung din niya ni Ejector Out. Saka makaligtas ako si Super Marco naman ngayon. Nakikipagbakbakan. Wala! Slog, gawin pa nga natin dalawa. Niyo kami na double kill. At si Cardisi pagkakagatin dito ng Smart Omega. 3 members down. Tatlo ang bagsak. Si Few na lang at si Super Marco ang natitira. Joe, bumili na rin dito ng Wind of Nature for added survivability. Pero na-hook up! Okay lang. Kalma. Okay. Okay. Kasama pa rin yun sa bilang. Gusto ko yung nakita nyo, wait lang. May Winter Crown nga pala. Or Hindi, rather, may may Purify. Purify. Tapos kanina, dalawa na yung tatanto sa pang-highlights natin, ha? Grabe. Pero for Smart Omega, kakatok na sa base. Dito. Okay, ayan na naman! Ayan na naman! Mainit ang tariba dito para kay Jackdo! Open ang fall down! Nandiyan si Andori with the tempo sa blade. Pilit na pinipilit dito na pulit si Super Marco! Pero okay nga lang din dahil tinatanda na dito ang Eternal Door. Black Easy is down! View with a shutdown kill! Andyan yung mga Lantern Flare pero kapalit nito ay ang mga damage din dito from the side of Falcon CP Brin. Jacknus on fire, ladies and gentlemen. Napakaganda. Kamay na to. Tatapusin nata nila. Hoy, didiretso na nga lang din sila dito.